So ayan guys, ako'y naglalakad pa rin. Nasa labas kasi ako ngayon. May kukolek lang akong something. Tawag dito, sagutin natin yung tanong ng isang sisi natin. Yung pag-apply ba daw dito sa Singapore is magkano daw magagastos niya at sagot ba daw niya yung medical, parang gano'n. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. Kasi sis, hindi ko talaga alam yung magiging exact na sagot dyan kasi depende sa agency mo dito sa Singapore kasi iba-iba po ang patakaran ng mga agency dito. Ngayon hindi kasi ako pwede magbigay ng breakdown sa iyo tapos hindi pala yun ganun ang patakaran ng agency mo. Pero bigyan na lang kasi kami guys, yung kaibigan ko din doon sa agency niya dito sa Singapore. Nung pinatraining na siya dun sa Pinas, kasi di ba may tie-up kami na agencies na Pinas, pag natanggap ka na, kasi ang kwan dyan, pag nag-direct hired ka kasi, pag direct hired is yung ikaw yung nag-apply dito sa Singapore, kumbaga na-hired ka ng agency dito sa Singapore, tapos pinatraining ka na lang sa tie-up nila na agency sa Pinas. So, bali, yung sa situation niya kasi, mababa yung deduction niya, yung monthly deduction niya, pero, pinasagot nung agency niya yung medical at saka yung mga kailangan, mga OWA, PIDOS, TESDA, ganon sa kanya. So hindi ko kung magkano yung total na nagastos niya, pero nakalimutan ko na, nabanggit niya yun sa akin dati pero nakalimutan ko na kung magkano yung medical niya, magkano pero yung siguro i-share ko na lang sa inyo is yung sa case ko kasi kung magkano nangyari to sa akin, kaya yun yung ikukwento ko. Bali dito sa agency ko kasi sa Singapore, lahat kasi talaga is sagot nila. So wala talaga akong nilabas talaga na malaking halaga. So anong ibig kong sabihin sagot nila? Kasi usually guys, pag nag-a-apply ka sa Singapore, medical, TESDA training, TESDA assessment, OWA, PIDOS, ticket, ano pa ba? Yung mga ganyan, pag-process ng mga pag-process ng mga ang tawag daw ng kontrata mo at saka yung agency fee, yung mga ganyan, lahat yon sagot ng agency ko dito sa Singapore, kaya malaki yung deduction ko guys. Ngayon plus meron pa akong agent, so meron pa yung kinuha sa akin. So isi-share ko na lang sa iyo or sa inyo na rin kung ano yung mga nagastos ko lang. Bali nung pag-apply ko dito sa Singapore, ang nangyari kasi is, syempre yung passport akin yun, nasa 1,000 plus lang naman din yun. Tapos nasa Manila ako, so yun ang unang nagastos ko. Nung may passport na ako, kasi sa lang naman ako, sa Mega Mall ako nung nag-apply nagkuha ng passport. Tapos, sa Ortigas din naman ako nagtatrabaho, so nilakad ko lang. Tapos, ang sunod is pinapunta ako ng agency, syempre namasahe ako. Ang agency ko noon is wait lang parang naguluhan ako, ba't ang shortcut agad ako? Hindi, balik tayo. Nung nakakuha na ako ng passport ko, so umano na ako doon. Merong agent na binigay sa akin yung kaibigan ko kasi nandito sa Singapore. May agent siya na binigay sa akin na yun ang kontakin ko. So sinat ko na, sabi ko may passport na ako. Tapos ang niya, o sige, bigay mo sa akin yung mga information na ganito, sagutan mo. Gagawan daw niya ako ng biodata o resume. Tapos noon, lahat ng mga story short, lahat ng mga kailangan, pinasa ko sa kanya, pinagawa niya ako ng WhatsApp. So pinasa ko sa kanya, siya yung nakipag-communicate sa agency dito sa Singapore. Ang nun is yung biodata ko, whole picture, tapos pinasa siya sa aking video, nagagayahin ko daw na naka-ponytail ako, tapos nakaganon yung kamay ko noon na dito sa may ganito. Basta may na I'm Arlene ka doon, like this, like yun, yung mga ganong video. Tapos yun lang naman din.
Tapos noon, tinawagan na nila ako. Sabi sa akin, yung agent ko, uy, may prospect, ano ba yun? Kontakin ka daw ng agency dito sa Singapore kasi may prospect na employer sa'yo. Sabi ganun. Kasi tinanong niya ako, alin ba daw yung gusto kong work? Sabi ko sa akin yung nung agent ko, newborn kids or elderly, pero given yung may mga alagang hayop mga pets, normal yun dito. Sabi ganun, normal daw sa Singapore. So sabi ko, hindi pa ako nakatry ng mga kids, tapos hindi pa ako nakatry ng elderly, medyo takot ako, baka mamaya may mga may mga health issue or yung ganun. Tapos ang kids, baka mamaya suwail, hindi ko yung patient ko. Tapos sabi ko, newborn na lang kasi naging nanay na rin ako, sabi ko sa kanya. So sabi niya, sige. Tapos nahanapan na niya ako sabi niya may prospect na daw yung agency. Tapos sabing ganun, kailan ako available, i-schedule, i-interview ako ng agency. Tapos nung interview ako ng agency, nasa ako nun guys, na may trabaho nga ako, sabi ko sa inyo. So via WhatsApp lang, interview ako, saglit lang, as in parang mga 10 minutes lang. Wala pa yatang 10 minutes. Kasi pinatanong, sabi ganun, hi Arlene, blah blah blah, how are you, tell me about yourself, siyempre yung asset mo, tapos yung how many siblings, ganyan, are you currently working, ganyan. Tapos ang dami mga ganun lang, tapos okay, then I will forward you to the prospect employers na daw. Tapos noon, naghintay ako ng mga ilang araw, yun na, are you available around this time? Kasi you have an employer that want to interview you, sabi ganun sa akin. So ngayon, in-interview na ako ng employer. So nung maka-interview ng employer, pinapunta na ako ng, sabi ng agent ko, ayun, nakapasa ka. Sabi niya, ikaw yung nakuha kasi may mga pinagpipilian, ako daw nakuha. Sabi niya, punta ka na dito sa sa Cubao lang yon, sa NIR agency, sabi niya sa akin. Ipasa mo doon yung mga requirements mo, sabi niya. Tapos, nung nasa NIR na ako, pinasa ko na kalimutan ko ang pangalan ng sir na yon. Nung nandun na ako, sabi niya, mag-medical ka, sabi sa akin. So, binigay niya lang sa akin yung address kung saan ako mag-medical sa may Cubao area lang din. Malapit lang, pero na-tricycle ako kasi nga, hindi ko alam yung lugar. Tapos noon, nandun na ako, nag-medical ako. Wala rin akong binayaran sa medical, guys. Lang din yung mga, wala akong binayaran. Tapos, pagkatapos ng medical ko, mga 3 days yata rin lumabas yung result. Sabi, okay, fit to work ka naman. Sabi ganun sa akin. Tapos tapos na ako mag-medical, diba? Tapos, sabing ganun sa akin. So, pinapunta na nga ako doon sa, wait lang ha, tatawid lang ako. So, yun, pinapunta na ako doon. Tapos, para mag-training naman ng assessment sa TESDA. So, ngayon, yung assessment yung training naman sa TESDA is ilang araw lang din yun. Parang di ko alam kung 5 days, parang ganun. Doon lang din kung saan yung agency, sa taas lang din. So, wala na rin akong gastos talaga na malaki. So, ang ginawa ko noon, nag-half day yata ako noon, nag-absent leave, ganun yung ginawa ko noon. Kasi working pa rin ako ng time na yun, guys. Hindi ako hanggat di pa sigurado talaga na makaalis ako. Kasi sabi nung kaibigan ko, pag pedo sa TOWA na doon niya ensure na yan. Ibig sabihin kasi niya may kontrata ka na sa Pinas na forward na. So yun, kaya hindi muna ako nag-design. Ngayon, nung after nung assessment day, nag-assessment kami, parang 2 beses kami bumalik sa assessment ng TESDA. Yung una, parang parang warm up kami kung ano yung gagawin kinabukasan. Tapos yun, kami nun. Assessment na kami, naka white t-shirt. Wala din naman akong ginastos. Pamasahe ko, tsaka naka white na t-shirt. Ganun lang din naman, hindi naman sobrang magastos talaga. So yun nga. So, wala na akong nagastos sa assessment ng TESDA. Tapos noon, hindi ma-forward yung ko ng agency ng tawag dun sa NIR. Na yun kasi December 17 ata kami nung tapos yung assessment. Tapos kailangan by January nandun na ako kasi manganganak nga yung amo ko kasi newborn ako, diba? So ngayon no choice sila, tapos nag-holiday pa kasi walang Pasko, New Year, ganun. So nangyari is So yun, ang nangyari is nag-cancel na siya.
kasi nga yung employer ko una, kasi gawa nga ng ano na, hindi pa rin ma-forward yung ano ko, hindi pa tapos yung mga ano ko, mga test ng OWA tsaka PIDOS. So ngayon nag-cancel na siya. So pag January na yun, sabi sa akin is nag-cancel na nga daw yung ano ko, maging employer ko. So nawalan na talaga ako dun guys ng pag-asa. Sabi ko, paano yan? Sabi ko ganun, parang wala nang chance to. Sabi ko, talaga nag-ano na rin ako na parang hindi yata para sa akin yung ganun. Tapos, sabi naman ng agent ko nagpo-push sa akin, sabi niya, okay lang yan, hanapan na lang natin ng bagong employer, madali lang naman yan, kasi may ano ka na, nagastusan ka na kasi nila, sabing ganun, kaya ipo-priority ka, sabing ganun. So ako naman, siyempre naniwala naman din ako, sabi niya. Tapos meron na agad, noong time na yun, mga ilang ano lang, meron na naman, sabi niya, ayan, meron ng ano, prospect na employer na naman, i-interviewin ka, sabing ganun. So yun nga yung pangalawang choice sa akin na employer. Ayun, pag-interview sa akin, na-hire din agad ako. Tapos ngayon, nilipat na niya ako ng ibang agency sa Pilipinas, dun nga sa Luzerne, sa Parañaque. Sabi niya, punta ka dito, ipasa mo kayo, harapin mo si Ma'am Cathy. So sabi niya sa akin, kasi ng agent ko, kunin mo yung requirements mo sa NIR, nakausap ko na yung si Sir nga. Sabi niya, nakalimutan ang pangalan ng Sir. Tapos sabi niya, dalhin mo sa Parañaque, hanapin mo si Ma'am Cathy. Sabi niya ganun sa akin, sa Luzerne, agency yun sa Parañaque. Tapos nandun na ako, sabi niya, ipasa mo yung papel. Din na yun, nung di pinasa ko. So pumunta ako from QC papuntang Parañaque. So ang ano ko nun is pamasahe lang din. Tapos syempre pagkain ko, tapos syempre yung ganon. Di ngayon na nandun na ako, doon na tapos in-schedule na nga niya ako ng mga, nag-medical ulit ako. Bago nila ako tinanggap nun, pinamedical muna nila ako. So yun, nag-schedule ako ng medical, okay naman, nakintay ako ng result, okay naman. Tapos yun, sin-schedule na nila ako ng OWA at saka PIDOS. Pero guys, may mga konti lang ako mga binayaran, katulad ng mga Xerox, tapos lamination, IDs, kasi naubusan ako ng IDs nun guys. Yung mga 1 by 1 at 2 by 2, nung time ko is kailangan at least mga 10 piraso bawat isa yun. 10 piraso 1 by 1 at 2 by 2, gano'n, dapat kumpleto ka, kasi yung akin nung kinat ko na lang yung 2 by 2 ko yata, naubusan ako, parang gano'n, ng 1 by 1. Tapos nun, yun lang din guys. So matotal talaga, wala akong nilabas talaga na pera sa mga medical ko, lahat, wala talaga sagot nila. Ang inano ko lang is yung mga pamapamasahe ko at saka pagkain ko, ang technique na lang talaga guys, magbaon kayo ng maraming tubig, or kung hindi kayo matubig, yung juice, alam nyo yung powder juice, ginawa ko na rin yun, powder juice, para makatipid ka. Powder juice yun, tapos tinimpla mo lang, di may ice, may tapos yun na, kaysa bumili ka sa labas, magkano yung palamig, 5 piso yung mga maliliit lang na di ba? So yun yung kung may water bottle ka na malaki, tapos yung tipid yung ganun. Pag-discarte, kaya maliit lang talaga guys yung ginastos ko nung sa sitwasyon ko, maliit lang talaga, kasi lahat talaga sagot na agency. Ang ginastos ko lang talaga is sa pamapamasahe, ganun, tsaka mga lamination, at saka yung pagpaprint ng OEC ba yun? Basta may mga pinaprintan din sa akin. Yun, yung mga ganun lang. Wala akong nilabas talaga na pera na pambayad ng medical, pambayad ng ng kung ano-ano, wala guys. Talagang sagot ni agency lahat yung sa akin. Pero yung ibang mga kaibigan ko na same agency kami sa Pinas, pero magkaiba kami ng agency dito sa Singapore is tawag dito, sila, tawag doon, same agency kami sa Pinas, pero magkaiba kami ng agency dito sa Singapore. Kaya doon ko nalaman na pala talaga, magkaiba yung patakaran ng mga agency dito sa Singapore. Iba-iba yung paraan nila ng pag-deduct sa atin, paraan naman ng kaya magkakaiba yung mga deductions nila, kasi nga minsan tayo mag-cover ng expenses natin sa Pinas. So yun, pag nag-apply kayo dito, nag-direct hire kayo, pagka sabihin sa inyo 2.5 months lang yung salary. So yun, hindi pala siya naka-record. So yun, hindi pala siya nag-record. So ang ibig kong sabihin guys, pagka nag-ano kayo sa agency nyo dito na 2 or 2.5 months lang yung deduction nyo, tanungin nyo sila kung nag-dry na ako sa sobrang lamig, kung kayo bang sasagot ng nyo, expenses sa Pinas, katulad ng medical, katulad ng OWA, PIDOS, at saka yung binayaran namin ng agency ko na yung tawag doon, Pag-ibig
ba yun? Basta may binayaran pang iba. Tapos, yung sa dental, kasi maraming mga ano dyan na gusto nila yung pastahan tayo or something. Ako nun hindi. Kasi nagpabunot na nga ako nun dito nung ano, bago ako umalis. Tapos sabi nung sa medical, may kailangan daw pastahan. Sinabi ko dun sa agent ko, sabi niya, naku, wag na. Okay lang yan, hindi naman, sabi mo na, hindi naman sobrang ano. Sabi ganun, wag mo na ano. So, kinausap ko nun yung agency ko sa Pilipinas. So, hindi ako nagpapasta kasi magkano din, 450 din. So, wala talaga ako, maliit lang talagang ang ginastos ko nun, guys. Pero malaki kasi ang deduction ko dito nga sa Singapore nung time na yun. Pero common yun na ganun talaga ang deduction nung time ko. Pero ngayon kasi bumaba na. So yun. Pag nag-apply na lang din kayo, tanungin nyo agad yung agency nyo dito sa Singapore kung magkano yung salary deduction at kung kayo ang sasagot ng mga expenses sa Pinas katulad ng medical, OWA, PIDOS, mga ganyan. Kasi bukod pa doon yung mga pamasahe nyo, Xerox nyo, lamination nyo, at saka yung mga printouts, yung mga ganun. So yun. Kaya yun lang guys, pero maliit lang, as in sobrang liit lang ng magagastos nyo pag nag-apply kayo dito, unless galing pa kayong probinsya or wala kayong tirahan sa Manila, yun medyo magagastusan kayo kasi nga syempre mahal ang paupahan. Pero may mga ilang agency naman na tie up ng mga libre ang accommodation. So yun, depende ka kasi sa sitwasyon. So yun lang, bye bye.